Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. So, dati sinasabi ko na no nonsense, wag tayong pumatol doon sa nagsasabi na dapat mag-inhibit yung mga judges, mga senator judges na dahil magiging bias lang sila in favor of Sara Duterte. 'Di ba? Alam niyo na stand ko diyan eh. 'Di ba? Hindi gaganap ng tulong nila ay ng tungkulin nila, sorry. Walang hindi gaganap ng tungkulin ninyo bilang senator judges. Hindi bali ng walang conviction. Expectant ako na walang conviction because of your biases. 'Di ba? Pero ang importante kako malaman ng taong bayan ang mga ebidensya, ang ilalatag ng prosecution. Malaman ng taong bayan ang katotohanan. 'Di ba yan yung dati kong yan yung paninindigan ko. Paninindigan ko pa rin po talaga. That's why I am saying this, the biased senator judges dapat mag-inhibit yang mga yan. Oh. Sabi nga ni Sara, sabi ni Rizzo Baby, nung nanumpa kami bilang senator judges, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial, kakampi man o kritiko ng pangalawang pangulo. That's right, ganun po dapat talaga. 'Di ba? Kapag judge ka, wala nang kulay-kulay yan. Sabi naman ni Sara, hindi kasi tayo pwedeng magpa-inhibit ng mga senator judge base lamang sa bias. Well, alam niyo, totoo rin yun eh. Bakit? Wala ho kasing standard para dyan. Di ba? Sabi niya, dahil ang posisyon lamang naman ng isang tao ay kung siya ba ay pabor o against kay Inday Sara. Kung gano'n ang ating basihan sa inhibition, dapat ipa-inhibit na din natin ang mga senador na may bias laban kay Sara Duterte. Tulad na lamang ni Riza Ontiveros. Liwanag naman na ng sinabi ni Riza. Diba? So kung ibig sabihin ni Riza Baby, kung sakali namang nonsense ang mga ebidensyang ilalatag laban kay Sara, di ba? Boboto siya ng no. Oh. Yun naman sinasabi ni Riza Ontiveros. Tingin ko naman paninindigan niya yan. Ngayon, sabi nga rin sa balita ng politics, House prosecution, ipinauubaya sa senator judges ang pag-inhibit sa impeachment trial kung may biases kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin ko ng bias, yung pagpabor sa kanila. Yan. Dito kay Sara. Pangit ka naman po kasi talaga yung may biases. 'Di ba? Sabi nga ni Chis Escudero, ang susundin namin ay kung ano ang tingin naming tama at dapat. Hindi ang kung ano ang gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao. Tama naman po yung sinabi niya. 'Di ba? Kung ano po yung nararapat, kaya nga sinasabi ko dati pa, na bumoto kayo, hindi po ayon sa indikta ng inyong konsensya. Huwag. Lugi ang taong bayan pag bumoto ang mga senator judges nang naaayon sa kanilang konsensya. Kasi iiral po dyan yung political leanings nila, yung kulay nila sa politika. Dapat boboto po sila base po sa batas. Ang sabi ng batas, pag matibay ang ebidensya, i-convict mo. Pag mahina ang ebidensya, huwag mo i-convict. Di ba? Dapat ganun. Oh. Pero importante po sa taong bayan na malaman natin ang katotohanan. 'Di ba? Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung ilalatag ng mga ebidensya? 'Di ba? Kasi sa ngayon ang nangyayari po rito, kaya po ako biglang nag-alala na nagbago ang aking pananaw na dapat ay mag-inhibit yung mga yan. Kasi sa ngayon nakakahiya na po yung lagay ng ating Senado. 'Di ba? Sino ba yung tatlo na 'to? Oh, baka kilala niyo yung tatlong 'yan. Kung di ako nagkakamali, itong tatlo ay ito si Joker Arroyo lang kilala ko eh. Tanyada. Basta. Di ko na kilala kung sino yung tatlo na yan eh. Oh. Pero, di ba, ang pangit na ng galaw ng ating Senado eh. Tingnan nyo ha, meron tayong 90.3%. No? Nang sabi rito, dapat harapin ni VP Sara ang Senate impeachment o paglilitis sa Senado, 90.3%. And then 9.7% naman na dapat magbitiw na lang daw si Sara
bago daw mabuksan ang paglilitis. Well, kahit naman mag-resign yan, pwede namang to dapat tuloy-tuloy pa rin ang paglilitis dahil na-transmit na ang articles of impeachment, na-convene na rin ng impeachment court. Di ba? Kaya lang malabong gawin ni Sara yan. Now, kasi magtutuloy-tuloy yun tapos hindi siya nagpapakita. Nilalo lang siyang madidiin. Di ba? Alam nyo na ang hatol doon. Dahil pag nag-not guilty yung mga senator judges, kakaiba na yan. Dinipride niya na yung sarili niyang ipagtanggol, 'di ba? Laban sa mga akusasyon, tapos not guilty pa rin, may sayad na talaga kayo sa ulo. At yun po yung aking fear. Kaya ang aking paniniwala po ngayon, dapat ito pong mga senator judges na to, na mga bias, ay magsipagbitiw po sila. Mag-inhibit po sila. Sapagkat, gusto kong maalala po ninyo, ang mga posible nilang gawin katulad nung nangyari noong panahon ni Jerap. Ni Erap. So, this coming July 29, after ng SONA ni PBBM, magko-convene ang impeachment court. Kabilang na po, papanumpain daw yung mga bagong senador at yung mga re-elected, 12 sila. At isa na nga po doon sa talagang bumaba na talaga na kontra sa impeachment si Marcoleta. 'Di ba? Yung maingay. So expected na po talaga diyan sa July 29 ay talaga yan na hindi manunumpa agad-agad yung mga yan. Bagkus bilang mga senador, haharangin at haharangin ng mga Duterte block etong pagko-convene uli ng impeachment at yung pagpapanumpa sa kanila. 'Di ba? Now, kung sakali namang makalusot yan sa July 29, yung pangaharang nila, ito po ang gagawin ng mga bias na senator judges. Haharangin po nila yung mga ebidensya, katulad yung nangyari nung panahon ni Erap. Kaya lang kinarma yung ginawa nilang pangharang noon. Hinarang nila noon yung pagbukas ng second envelope. Yun pala, yung second envelope, wala naman palang kwenta yung laman. Hindi naman pala magpapahirap dun sa presidente. Hindi magdidiin kay Erap. Di ba? Baliwala lang. So anong naging resulta? Nagamit pa ng mga kongresista yon ng prosecution para mag-walk out. Tapos ang ginawa ng mga senador na bias noon, yung iba dyan kabilang pa rito, anong ginawa nila noon? Binasuran nila yung impeachment, itinigil na nila kasi wala na si Erap, natanggal na wala na sa pwesto. Diba? Hindi na nila tinuloy ang paglilitis. So yun po yung aking fear na posibleng mangyari ngayon. Haharangin ng La Marcoleta yan, nina Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, diba? Senator Amy Marcos, Nino, diba? Nina Mark Villar na tahimik, diyan mag-iingayan malamang. Diba? So hindi ho makakabuti. Hindi ho natin malalaman ang katotohanan. Hindi mabubuksan ang bank accounts. So mapo-frustrate na naman po si Trillanes. 'Di ba? Challenge lang nila na sampahan ng kaso. Pero bakit doon gusto sa kasuhan? Kasi pwedeng bayaran ng judge. 'Di ba? Pwedeng gapangin sa ombudsman. Tapos ang mangyayari kahit maparusahan sa korte, hindi malalaman ng taong bayan yung mga ebidensya. 'Di ba? Ganun yung problema eh. Hindi natin malalaman ano yung paliwanag nila. Sino tong mga tao na to, tong mga sa confidential funds. 'Di ba? Hindi natin malalaman yung sagot kasi habang dinidinig yung kaso, hindi ho ito pwedeng pag-usapan sa publiko. Walang pwedeng mag-divulge ng nangyayari pinag-uusapan doon at ng merito ng kaso. So, mag-i-issue ang korte ng gag order. Anak ng putya, para tayong mga ginagon nito. Di ba? So, meron tayong pagkakataon. Ito'y political exercise. Natural lang po yan na ito po'y political in nature sapagkat sila po ay mga politiko. Okay lang yun. Di ba? Kung litisin sila sa publiko, hukuman sila sa harapan ng publiko, ayos lang po yun. Hindi man po yung mga judges na yan na kinakatakutan ko na baka mangharang ng paglalatag ng mga ebidensya, nako, baka gamitin na naman pong dahilan yan. At mag-EDSA naman, mag-EDSA 4 naman. 'Di ba? Dahilan naman nilang inaapi si BP.
Oh, tapos susuportahan na naman ng magaling diyan. 'Di ba? Lusubin naman nila ngayon yung Malacanang. Nabaliktad, dapat ang lusubin si Inday. 'Di ba? Dahil hindi nila sinasagot ng maayos. Oh, 'yan yung nakakatakot. Kaya kinakailangan po yang mga 'yan ay mag-inhibit. Hindi na ho bale. Ito ho kasi yung ang pros and cons naman po ng pagpapa-inhibit sa mga bias na mga pabor, mga pro-Sara Duterte senators diyan ay ang pros and cons diyan. Yung pro naman po ay ito. Pag nawala sila, walang mga harang ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Yun ang isang pinakamaganda. 'Di ba? Tapos ang kontra naman dito ay ang negatibo dito, yung pong kanilang pag-inhibit. So ibig sabihin hindi yung pag-inhibit nila hindi po nangangahulugan yan na abstain sila ha. Tandaan niyo 'yon. Oh, magkaiba po yung inhibition na hindi sila sumali sa proseso ng paglilitis. Iba rin po yung abstention. Ang abstain ay pwedeng hindi ka sumali, hindi ka na rin makikiboto. Okay lang rin yun. Maganda nga yun eh. Diba? Pwedeng sumali ka sa proseso, pero hindi ka boboto. Oh. Gaya ng ginawa nila Joker Arroyo, Miriam Santiago, PBBM or SBBM nung corona impeachment. 'Di ba? Puro sila si Joker Arroyo alam ko nag-abstain. Si BBM at si Miriam nag-no silang dalawa. Oh, pero kabilang sila ron sa proseso. 'Di ba? So dito yung inhibition nila kahit magboto ng no yang mga yan, kahit hindi po bumoto ang mga yan, hindi na sila mag-abstain sila, lahat po ng aksyon na yan, pabor po yan kay Sara Duterte. Sapagkat kailangan pa rin, at the end of the day, kailangan pa rin ng conviction ang 16 na yes votes. Okay? Yun pa rin po ang kailangan. Kaya nga sinasabi ko, imposible man na makuha ang 16 yes votes. Ang importante rito, we should be able to get rid of those biased senator judges that could block the presentation of evidences. Okay? So yun po. Kaya dapat ma-inhibit yung mga yan. Oh. Ano ngayon kung ma-acquit si Sara? 'Di ba? At least nalaman ng taong bayan kung ano-ano yung mga ebidensya. 'Di ba? Walang problema doon, Venus. Walang problema ron. Kahit na mag-inhibit sila. Actually, kapag nag-inhibit, pwede kang bumoto eh. Sa tingin mo kapag nag-inhibit yung mga yan o nag-participate, boboto yan ng conviction ayon sa sa bigat ng ebidensya? I doubt 500% hindi nila gagawin yan. Oh. I-misinterpret lang nila at i-mislead lang nila ang taong bayan. 'Di ba? Ang magagawang buti na lamang po ng sinasabi ko na mag-inhibit sila ay wala pong makapanghaharang doon sa mga ebidensya. Given na yung boto na no conviction. Given na yan. 'Di ba? Given na yan. Kaya nga po itong survey na pinakita ko sa inyo kanina, 'di ba? Na ang sinasabi rito is 90.3%. Oh, gusto lang nilang harapin ni Sara. Bakit gusto nilang harapin ni Sara? Kasi interesado po ang mga Pilipino. Diyan sa mga ebidensya na mailalatag. O tingnan nyo, boboto sila ayon sa kanilang pagsusuri, 50.3. Imposible nilang gawin yan. O ayon sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino, 31.6. Ayon sa kanilang konsensya, wala nga sa konsensya. Diba? Dapat kung ano yung naayon sa batas. O. Pero sa ngayon, ako talaga, hindi ko umaasa ng conviction na igagawad dyan kay Sara. O, tingnan nyo na lang. Ang acquit, 23%. Yung convict, 34% ang sinasabi nila. Diba?
Ito ay isang pangarap na lamang. Pero ang mahalaga rito, malaman ng taong bayan, walang makapanghaharang. Yun lang yun. Diba? Kaya yung dating stand ko na na walang kwenta kung magpa-inhibit tayo, dapat nandyan sila, mag-participate sila para malaman din nila yung mga ebidensya. Hindi na ho ganun ngayon. Napagtanto ko, no? Mula nung na-review ko yung nangyari nun sa impeachment ni Erap, yung pinapakita ko sa inyong kanta, yung di mo ba naririnig, di ba? Yung closing na kanta natin. Kaya, nako. Wag na. Marx Loyals, kami ng family ko, di namin binoto yan si Amy. Amy na yan. Ikinampanya ko pa nga na wag iboto. Pero siguro, namudmud yan ng pera bago ang eleksyon sa alam niyang lugar na talo siya. I agree. Yes po, either which, baka mag-EDSA ito dahil sa mabigat na ebidensya makikita ng mga tao. Yun, kung mag-EDSA po dito, dapat po, ang pagparesignin talaga si Sara. Di ba? At eto hong mga senador, kung ang mga kung yung mga magrarally ng EDSA, yung nakita natin, no? Sakali lang maliwanag na ang mga ebidensyang ilatag ay talagang malalakas, enough to convict yung mga ebidensya talaga. At hindi ma-refute ng defense panel. 'Di ba? Tapos nagka-leche-leche yung pagdedesisyon, which is hindi ko na po inaasahan ang conviction. Ang inaasahan ko dito ay yung no conviction votes nila. Ang taong bayan, pwede ho tayong mag-EDSA. 'Di ba? Itama natin yung mali yung desisyon, mga lintik kayo. Oh. 'Di ba? Hindi man makapanghihimasok ang Korte Suprema sa desisyon na yan, taong bayan ang dapat namang himasok. Ano kung magkagulo? 'Di ba? Importante ho inilalaban natin yung tama. Yang gulo na yan, uhupa rin yan. Once na correct na natin ang pagkakamaling ginawa ng mga senador, kabilang sila sa pag-resignin natin. 'Di ba? Yan po ay kapag malakas ang ebidensya, malinaw na malinaw ang mga ebidensya. No. Tapos ang boto nila no conviction, katulad ng tigas ng panga ni Robin Padilla at ni Bato de la Rosa. Oh. 'Di ba? Maging etong si Marcoleta na mukhang ganun din ang kanyang gagawin. Yan po kailangan. Yan po ang lusubin ng taong bayan. Hindi po sila karapat-dapat sa pwesto. Si Sara, kung inilusot nila, wag na nating palusutin. Itama natin ang pagkakamali ng Senado. Yung mga senador na nagkamali, palayasin sa pwesto. Kailangan mag-resign, mag-execute talaga sila ng resignation nila. And then magkaroon tayo ng bagong halalan kung kukulangin na sa quorum yung mga senador. 'Di ba? Kung kulang na sa 13. o kung kailangan punuin. 'Di ba dapat ganoon? Tapos yung mga nag-resign, mga pinag-resign natin, huwag silang kakandidato, huwag silang sasali. Ganun po yung dapat na galing na gawin natin. Pag pinadlock natin yan, lilipat lang yan ng nasa Australia nga ngayon. 'Di ba? Grabe naman yan ni Paco. People power, alisin ng mga senador ganyan. That's correct, 'di ba? Yan ang dapat nating gawin. Okay?